I was seated next to Senator Nene Pimentel, my partner in the Blue Ribbon Committee. Para sa mga hindi nakakaalala na, sabi ni Relly, marami dito hindi nakakaalala na kung sino ba kami, ano ba nagawa namin, anong nagawa noon. Mabubuhay yan ulit sa pamamagitan ng litrato ni Sally Camarillo. Pero si Nene Pimentel, bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, palagay ko, kung siya po ay chairperson pa rin ng Blue Ribbon Committee hanggang ngayon, wala akong makakalusot na anomalya. Naaalala po namin lahat yan. Nais din natin bagitin na si Mrs. Pimentel, kasama din po natin sa revolusyon noong panahon na yon. Bing, take a bow, Bing. Then of course, there's Relly and his wife, Bonnie Herman. Kung kilometro ang bibilangin natin, siguro makaabot na kami ng tawi-tawi sa nilakad namin. At ito naman si Sunny, kung saan naman ako naka-short shorts, 30 pounds ago, yung pa naman ang pinakamaraming litrato doon na linagay niya. Si Senator Alvarez, actually kasama si Senator Pimentel, bago pa na baril si Ninoy, magkasama na yan sila. Kasama na yan sa maraming luha, maraming oras or araw ng kulong. Kasama na sila sa Amerika at mahaba yung makasaysayan kung yan ang inyong pagsasalitain. Thank you, Sunny. Secretary Coloma, who represents the President, whose father it is we're honoring today on his 30th death anniversary. The President, if you will look at the photograph there, in the party that was held in my house, the President had 1,000,000 times more hair than he has today. I'm sure you will notice that. And I wish he were here to share with us what old times really was. I thank Chris for the support that he has given all the projects of anything to do with EDSA Power, anything to do with the Laban ni Ninoy. Ang totoong titulo nitong programang ito, o nitong paggugunita na ito, ay hindi lang laban ni Ninoy. Yan po, ang laban ni Ninoy ay laban po nating lahat. Napakakitid at napakaliit itong space sa Trinoma. Sana nakikinig yung mga taga-Ayala Malls. Dapat pinaikot na ito sa buong ganyan, sa buong 4th floor, dahil hindi lamang litrato ni Sunny. Lahat po tayo, merong Ninoy, memento, merong alaala, merong kahit na pin, merong rubber shoes na hindi natin tinatapon hanggang ngayon dahil po alang-alang dun po sa naging karanasan. It is with kilabot, with almost tears, that we walk through the corridors of this exhibit. The younger people will never understand what we went through without cell phones. Pag sinabing, nandyan kami sa araw na yan, nandyan kami, na wala naman nag-text, wala naman tumatawag sa cellphone, wala namang email. Sasabihin lang sa isang tao, oy, dyan tayo ha, sa kanto ng Ayala at Paseo de Rojas, o kaya sa liwas ng Bonifacio, sa ilalim ng monumento, o kaya dun tayo sa Bonifacio, o sa Welcome Rotonda. Pagdating namin doon, nakahilera na dyan yung mga polis, nakahilera na dyan yung mga militar, hindi na namin alam anong susunod. Walang mag-iisip, saan ba tayo kakain? Meron ba doon Krispy Kreme, meron KFC, meron Jollibee, McDonald's, wala po yan. Dala-dala po minsan namin, kanin, at meron may mga dalang bote ng patis o kaya ketchup. Pag tinamaan ka ng water cannon, akala natin para tayo nagliligo sa ulan. Hindi po. Pag tinamaan ka ng water cannon, yung tubig ng water cannon, para kang tinamaan ng baseball bat. It felt like a baseball bat. And when people would run for their lives, behind the tree, behind somebody's gate, you can't imagine the people would come and offer us water, anything. After so many years, 83, it is already 2013. Meron na tayong cellphone, iPad, kung ano-ano, laptop, nandyan na lahat ng equipment.
Pero sana wag mawala yung ating, wala na tayong pake. Parang naiinis na lang tayo, masama yung ating loob, pero baka hindi na tayo handa. Si Nene nahirapan lumakad, pero nandito pa rin siya. Maraming nakita namin mga mukha dun sa mga litrato. Nini Quezon Avancenia, naka-wheelchair na ngayon, pero nakita nyo doon talagang poised na poised. Eva Estrada Calao, the former senator. It was difficult. There is one story I'd like to tell you because it is never in the books. It is a very private experience for me. We had no allies in the military at that time. And I'm sure the ex-revolutionaries know that. No revolution will be successful kung wala kayong kakampi sa military. There was only one person. His name was Colonel Adalbert Yap. Bert Yap. Right? Remember that? And he was not even sure of transferring. Why? Dalawang anak niya nandun sa loob ng Villamor Air Base. So nagmi-meeting kami. Rely, Linggoy Alcuaz, Jerry Esguerra, Karen Tanyada, etc. Including Mia Concio, the first cousin of the President, who is the daughter of Lupita Kashiwahara, the sister of the President's late mother, President Cory Aquino. So sabi ni Bert, alisin niyo yung anak ko, i-safety niyo yung mga anak ko, lilipat na ako ngayon mismo. Hindi na siya makabalik. Naalala mo, Relly? Walang gustong gumawa. So sabi ko, o sige, kaming dalawa ni Mia Concio ang kukuha dun sa mga anak niya sa isang kondisyon. Kailangan yung mga baril, yung mga granada, yung mga bala, lahat ng magazine, lahat ng armas na ni Bert Yap, kailangan isakay niyo sa kotse kasama ng mga anak niya. Para kung may mangyari, kahit papano, hindi lang kami mararatrat ng mga bala at mamamatay na lang kami. Kahit papano, meron kaming laban. So, nag-isip-isip sila, paano niya kung mahuli? Kung iisipin ko pa lahat yung paano kung ganito, paano kung ganyan, hindi na tayo gagalaw. Wala na mangyayari. Kung ito ay revolusyon nito. Gawin natin kung anong kailangan gawin. Hindi tayo mag-iisip, paano kung namatay tayo? Ganun talaga ang revolusyon eh. Di ba? Hindi ito piyesta, hindi ito nagluluto ng pansit, hindi ito sayawan, hindi ito barbecuehan. Ito ay isang revolusyon. So, pumayag sila na yung mga gamit, isakay sa kotse ko, mga armas ni Bert Yap, granada, bala, lahat, isakay sa kotse. Tabunan, sabi ko, tabunan niyo yan ng mga laruan at saka maruruming mga damit. Paglabas ng gate ng Villamor, hindi namin pinansin yung sundalo. Dire-diretso lang ako kasi kung titigil kami at nahuli, patay. Dinala namin hanggang sa BF Homes, sa bahay ni Congresswoman Lorna Berano Yap, nandiyan din yung litrato niya. Dahil nandun yung nanay, yung lola ng mga bata, naghihintay, nag-iiyakan, nag-hysterical na doon. Iniwan namin yung bata, mga bata, si Lorna, at saka yung yaya. At pagbalik namin, papunta na dito sa EDSA, Corner Ortigas. Bago pa umalis kami noon sa BF Homes, nagdeklara ng curfew si dating Presidente Marcos. Curfew! Patay. Nandyan na naglabasan na yung mga checkpoint magmula BF Homes, Parañaque hanggang EDSA. Isa-isa ng checkpoint na yan, sabi ko, hindi ako hihinto. Kung barilin tayo, sorry. Pero hindi ako hihinto at nananalig ako na hindi rin kami babarilin. Dahil hindi namin sasaluduhan yung gwardiya at hindi kami titigil. So ilan yan? Hindi ko na maalala kung ilan dahil nanginginig na ako mag-drive mula, ako nagmamaneo, magmula BF Homes hanggang EDSA. So pagdating namin, yung bahay ko tinitirahan, nandun lang sa likod ng POEA sa Wakwak Subdivision. Doon namin nalaman na grabe, ang dami naming armas na dala. In case, kailangan namin, meron kaming armas. Sa bawat revolusyon sa pakikibaka, noon man o ngayon, bawat isa sa atin, maging magbigay ka lang ng tubig, maging tumulong ka lang sa mga nahihilo, maging sumama ka lang kahit doon ka lang sa ilalim ng puno, kung kayo ay kabilang doon sa napakaraming milyong-milyong tao nakikita nyo dyan, hindi pwedeng hindi magbago ang sitwasyon. Huwag natin iisipin na hanggang ngayon walang pagbabago. Baka yung nagsasabi nun, siya yung walang pagbabago. Dahil
Sa hirap ng binuhos ng napakaraming milyong-milyong tao, wala tayong karapatan magsabi na walang pagbabago. Kung walang pagbabago sa buhay natin, wala tayong ginawa para magbago yung ating buhay. Kung hindi tayo handa magwis, kung kayamanan, karera, trabaho, kung ano man, hirap, pagod, hindi po uunlad ang kahit anong pakikibaka. Kaya sa paggunita nito, nagpapasalamat tayo kay Sunny Camarillo. Sabi ni Relly, marami dyan hindi na maalala. Ako po, hindi po ako kasing tanda ni Relly Herman. Naaalala ko pa po lahat yan. Higit pa dyan ang aking naaalala. Sapagkat in every protest march, in every rally, in every meeting, there was always a struggle between the left, the center, the right. The left and more left. The right and more right. Kaliwat kanan, para kang hinahampas kaliwat kanan. Pero kung isa lang ang natin, alam natin yung laban ni Ninoy. Doon tayo dapat pumunta. Yun lang ang ating direksyon. Lahat yung mga iba't ibang klaseng maliliit na laban, kaya natin yan lampasan. For those of us who are here, who did not even know or have a clue about what happened, there are living monuments, walking monuments of what EDSA was all about. EDSA was a culmination of a revolutionary build-up. Long before EDSA, the revolution had already begun. Let us not forget those who may not be in the photographs, because Sunny Camarillo was also very young then. Way before we came, we already had the trail that was blazed by other revolutionaries before us. This revolution will not end. You who are here will continue this for us. You who are here, after the camera of Sunny Camarillo is destroyed already, and after we can no longer come to the next following so many exhibits in the next coming years, we want you to step up on our shoulders in order for us to strengthen this, revolution of change that we want. Kung hanggat hindi nakakamtan yan, walang timetable ang revolusyon. There is no timetable. It does not depend on when somebody dies. So many of those who were part of the revolution have gone. The latest ones being Ben Cervantes, Jerry Esguerra, I remember. A lot of others have gone before us. But we see that the young people of today, we can trust to carry on this fight. Yung laban ni Ninoy ay dapat laban nating lahat. Sunny, mabuhay ka. Maraming salamat. At sa ating Pangulo, hindi yan matatapos sa 2016. Kahit wala ka na sa Malacanang, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang laban. Hindi mawawala yan. At habang kami buhay, ang akin pong pangako at panata, yung revolusyon hindi dapat tumigil. That should not end. It's a constant period of analysis, constant struggle that we have to open our minds to as Filipinos. We are a very young nation and we still have a long, long, long way to go. We're only thankful that those who blazed the trail, some are still here to clap with us, to laugh and to smile and to tell stories with us. But in the final analysis, the stories are going to be told by our grandchildren and their grandchildren after them. So again, it is with great pride that I feel today and happiness that the commemorative spirit still lives on. And more than that, that we have within our midst many of the pillars of those who supported Ninoy and even before Ninoy, that they knew that the revolution had to continue. So again, salamat ng marami sa okasyong ito. Former Senator Nikki Casiteng. Pardon me for saying this, ma'am, pero kayo talaga ang crush ng bayan ng mga panahon na yon. Kasama ko po yung mga kasama ko sa Camera Club. At this juncture also, may I again have the pleasure
and privilege on calling on another distinguished guest of Mr. Camarillo. We have here our very beloved Senator Gerson Alvarez, sir, for a few words. Sanit kayo. Maraming salamat dito sa pinituang mga alalang. Palagay ko'y wala na tayo rito, nung pagkakaroon pa ng buhay ang mga ginawa natin at sa lahat ginawa ng ating martir. Tunay, marami tayong mga bayani narito sa Pimentel. Padre pa lamang sila ng kilusan. At sa taong itinago nila ako rito hanggang sa napagtantuan natin na ang bumubuhay at nagbibigay ng lakas sa diktadurya ay ang mga Amerikano. At kinakailangang baguhin ang pananaw ng mga Amerikano sapagkat ang suliranin ng bayan at hindi ang solusyon ng problema ng demokrasya, kundi ang suliranin ng bayan ng panahon yun ay si Marcos. Hindi yung mga komunista, kundi si Marcos at siya ang kailangang tanggalan ng tulong ng mga kano. Pagkat naririto yung kanilang mga base, yung kanilang base militar sa Subic, the biggest naval base outside of America, the biggest Air Force base. Kaya inaalagaan lang kung sinong kakalinga sa baseng yan. At si Marcos ang kanilang tagapagalaga. Kaya napag-usap-usapan namin, si Nene na kabilang po na yata noon, kaming mga Democratic opposition, mga kaliwa rin, na kinakailangan mayroon laban sa Amerika. Sabi ni datong mga kapagal, sabi niya, ikaw Sonny, kanya binata ka pa. Bata ka pa. Bata ka ako noon eh. Ewan ko, wala pa akong 30 noon. Punta kayo sa Amerika. Tulungan mo silang Lapos dahil mo silang Lapos kasing tanda mo yun, kanya. Tulungan mo siya at buhay ninyo yung oposisyon sa Amerika at isama ninyo yung 4 na milyong Pilipinong naruroon upang mabago ang pananaw ng mga Amerikano na hindi na binibigyan ng baril, kanyon, helicopter at lahat ng pamatay tao itong gobyerno ni Marcos. At ako'y umpisang tumakas at nakakuha ako ng pasaporteng pege, nakarating ako sa Paris, hanggang sa ako'y nakarating sa Amerika. Ganito isang kwento pa yan. At doon sa Amerika, ay sinumulan namin ang kampanya upang sabihin, lalo na sa mga Kennedy, mga Solars, mga lugar, na ang problema niyo sa Pilipinas ay si Marcos. He is the problem, he is not the solution to your problem. At dumating ang panahon, sapagkat ang tagal namin doon, punta kami ng 10 taon, para hindi kami pinakinggan. Nagkaroon kami ng pulong-pulong. 6 na raang Pilipinong mga magagandang lalaki nagdatingan, mga kababaihan. At sabi nila, ano ba ang gagawin natin? Hindi tayo naririnig. Kailangan gumawa tayo ng paraan para tayo marinig. At nung gayon, pati na si Marcos ay munginig. And so we started what you call the Light the Fire movement. At tawa-tawa si Rene. Alam niya ang bahagi ng kwento ito. Ngunit akalain mo bang nung humingi kami ng volunteers kung sino ang uuwi sa Pilipinas upang ipakita ang tapang at dahas ng mga Pilipinong nasa Amerika, ay 77 Filipinos volunteered themselves to come here and participate in a constructive violence. Constructive violence ang ibig sabihin, hindi yung katulad ng terorista, paputok ka ng paputok, kahit na sinong tamaan, kundi pinipili mo kung saan ka gagamit ng pwersa. Upang yung pwersang yan ay parang dagundong na maririnig ng daigdig at sasabihin, ang salbahe narito, ang makasalanan ng nanakaw ay ito. At kanya
ang sinimula naming programa ay magdala dahan-dahan ng mga pulbura rito. May mga bayani tayong gumawa niyan. May mga kababayan tayo sa Amerikang mararangyan ang buhay, nagmamaneho ng Cadillac, at may mga negosyong matatag, ngunit nagboluntaryo rin at nagpabutok dito